yung pinadala sa akin ng DJI. Ito yung Avata 360. Ito yung drone na may 360 camera. Actually, ginagamit ko na siya ng mahigit 1 linggo na. At napalipad ko na siya kung saan saan. I-share ko sa inyo yung experience ko sa drone na to. Ito yung bago nating mga kasama sa mga vlog, sa mga travel at sa mga camping adventures natin. Ito yun, papakita ko sa inyo. Bali, ang pinadala sa atin ng DJI ay yung Fly More Combo. Ito yung may drone, tapos may 3 battery, tapos meron na ring remote control. Pakita ko sa inyo. May iba-ibang klase ng version nito na pwede nyo bilhin. Pwedeng drone tapos 1 battery lang, or hiwalay yung remote control pag binili nyo. Pero ito na yung pinaka-drone niya. Ito yung Avata 360. Alam nyo, first impression ko dito, nagulat ako na meron palang ganitong klase ng drone. Hanip talaga tong DJI, no? Basically, isa siyang drone na may 2 lente ng camera. Ayan, no? 2 camera siya magkabila para magkaroon ng 360 na effect. Pwede mo siyang gamitin ng single lens, pwede mo siyang gamitin ng double lens. Ang advantage na naka-double lens ka is, syempre 360 view, mas marami kang angulo na pagpipilian, mas marami kang options na pwede mong gamitin sa edit mo. Alam niyo yung idea na isang lipad lang pero marami ka agad options ng angle na pwede mong ilagay doon sa video mo. Para mas maintindihan nyo ibig ko sabihin, sa isang shot lang pero marami kang angle na pwedeng kunin, tignan nyo yung video na to. Bali kung nasaan kami, pinalipad ko yung DJI Avata 360 palayo sa amin. Isang lipad lang, isang diretsong lipad lang palayo. Tapos nung inedit ko na siya sa DJI editing software pang 360, ito yung napagdesisyonan kong angulo na kunin. At gamit din yung exactly the same na lipad na yon, nag-edit ako ng isang angulo na yung point of view ay palayo naman sa amin. Ito naman yung naging resulta. Kung ano yung drone footage dun sa unang inedit ko kanina, ito rin yun yung mismong lipad ng drone na yon, pero kumuha lang ako ng ibang point of view. Palayo naman sa amin yung direksyon ng camera. Pero exactly the same na lipad nung kanina. At gamit din yung same na lipad at footage na yon, nag-edit naman ako ng point of view kung saan nakaharap yung building. Ito naman yung naging resulta. Pipiliin mo lang kung ano yung point of view at angulo na gusto mo, tapos yun na. Same na lipad at same na footage pa rin, kumuha naman ako ng bird's eye view shot. So basically, ang limitasyon ng pwede mong gawin sa isang lipad lang ay kung ano yung limitasyon ng imagination mo. Isang lipad lang pero kung ano gusto mong angulo, nako, walang makakapigil sa'yo. Well, technically speaking, isang lipad lang ng DJI Avata 360, unlimited na yung shots na magagawa mo. Kasi nga 360 siya, so lahat ng nasa paligid nakaka-capture niya habang nagbibideo. So just to give you an idea kung paano ine-edit yung mga 360 videos, pwede siya sa cellphone, sa DJI app, pwede rin naman siya sa computer or sa laptop or sa desktop kagaya nito. Libre yung software na yan sa DJI. Tapos dito mo siya i-edit, napakadali lang kahit bata, kayang-kayang gawin to. Kasi lahat ng mga tools, lahat ng mga commands, very basic. Sobrang dali lang intindihin ng interface niya, parang ilang minuto lang matututunan mo na to eh. Ito yung drone, tapos ito yung 3 battery. Yan, 3 na siya, may kasama ng charging hub. Power bank na rin pala to pag kailangan mo mag-charge ng ibang device, at kapag may charge pa yung mga battery na to, pwede siyang power bank. Ito yung RC2 remote control. Meron siyang monitor, antenna, ayan, andyan lahat ng controller. Maraming tutorial kayo makikita tungkol dito. So hindi tutorial ito basically, pero ipapakita ko sa inyo yung mga shots na nagawa ko gamit ang drone na to. At may kasama din siyang, ayan, landing pad. Ang advantage ng meron kang landing or take-off pad ay kapag nasa mga lugar ka na, let's say mabato or madamo or uneven yung surface, maganda to dahil may ingatan yung mga drones niyo kapag ilalapag nyo bago mag-take off at pag nag-landing. Hindi siya space consuming kasi natitiklop lang siya ng ganyan, kasyang-kasya na siya sa bag. Ayan, testingin natin ng drone na to. DJI Avata 360. Yung hover niya talagang stable lang eh, naka-steady lang siya. Paliparin natin dito sa Azul North. Nandito tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga. Let's go! Yan. Ang ganda ng shot. Grabe tong drone na to. Ang ganda. Hanip naman yan. Hindi. Ganda ng view. Tingnan natin itong crane na ginagawa. Wow! Wow! Solid naman yan. Ang astig!
Grabe yung possibilities ng mga shots na pwede mong gawin eh. Kasi naka 360 nga siya. Yung view ng ilalim ng frame kung titignan natin. Nilusot ko dito. Let's go. Wow! Wow, suabe. Ang lupit! Ang lupit! Ang ganda! Taas pa natin. Wow! Yan! Nai-speechless ako eh. Gusto ko sanang tumaldal pero grabe ang ganda nung nakikita kong view. Hanip siya talagang yung buong lugar ay makikita mo ng buong buo. Tapos yung angulo ng pwede mong alam mo yung isang flight lang pero ang dami mong pwedeng gawin na ano, point of view kumbaga, shots, angle na pwede mong isama sa video. Sobrang na-appreciate ko yung ganda ng drone na to. Hanip talaga. Actually hindi ako sanay na yung drone ko ay hindi ko na nakikita kung nasaan siya. Gusto ko kahit may monitor, dapat nakikita ko pa rin siya. Pero ito, magiging confident ka na ano eh, na kahit sa monitor mo lang siya tinitignan, safe siya kasi sa lawak ng view na nakikita ng lens niya. Nandun tayo. Yun, nandun tayo. So ito na yung DJI Avata 360 natin. Susubukan natin yung tracking niya. I-active tracking ko siya. Bali, susubukan natin kung kaya niyang iwasan yung mga obstacles. Marami kasi dito sa may Kawayan Complex na mga puno, ng mga, ayan, may mga sakyan na dumadaan sa paligid. Tignan natin kung kaya niyang iwasan yung mga yan habang susundan niya tayo. So, ilalak ko lang ito. Yan, nakafocus sa akin. Yun, umangat siya ng konti. Medyo mababagal lang ako dahil may hawak akong remote control. Delikado ko pag binilisan ko. Yan, matras siya oh. Sige, go. Andar. Uy, punta siya sa likod ko. Yan, sunod lang. Oh, nice. Nice. So, sumusunod siya habang iniiwasan niya yung mga mabababang mga dahon ng mga puno. Yan, sunod lang siya ng sunod oh. Diba? Yan, nag-stay siya sa likod ko habang sumusunod siya sa atin. Sana lang mabilis siyang umiwas sa mga obstacles kasi napakarami talaga, ang bababa. Pwede niya talagang tamaan kapag hindi mabilis yung mga sensor niya. Yan. Susunod dyan pa rin tayo. Ayos ah. Subukan natin di sa pa-curve. Sumusunod siya. Oh, napaka-active ng ano niya, nung sensor niya. Sunod lang, sunod oh. Nice one. Yan o, may mga dinadaanan siya mga puno pero hindi niya tinatamaan. Good job. Maganda yung sensor. Nice. Sumusunod lang siya, nandito lang siya sa likod ko. So, kita natin na kayang-kaya niyang sumunod sa kung saan nakalak na subject. At dahil gumagawa ako ng mga travel content kasama yung minivan ko na si Netoy, i-share ko lang na matagal ko ng pangarap magkaroon ng mga ganitong klase ng shot. Yung shot na lumilipad yung drone tapos sinusundan lang si Netoy kung saan kami dumadaan at kung saan kami papunta. Tingnan nyo naman kung gaano ka-accurate yung pagsunod niya kay Netoy dito sa shot na to. Bali sa shot na to ay ginamit ko lang yung active tracking tapos nilak ko lang si Netoy as subject tapos sumunod lang ng sumunod yung Avata 360. Kitang-kita nyo sa shot na to na kahit paliko, very smooth pa rin yung pag-turn niya at hindi ka mag-aalala na baka may tamaan na poste or puno or mga wires kasi nga very active yung mga sensors niya at hindi talaga yun mangyayari. Iiwasan niya lang kung ano yung mga posible niyang tamaan.
At dito naman sinubukan ko kung gaano siya ka-accurate kapag tao naman yung sinusundan niya. At sa test na to, wala rin akong naging problema. At dahil hindi naman talaga ako magaling magpalipad ng drone, ang isa sa pinaka-importanting safety feature para sa akin na meron dapat ang isang drone ay yung return to home. Itong shot na to ay galing sa screen capture recording nung RC2 o nung remote control. Kung ano yung nakikita ko sa screen nung remote control, yun din yung nakikita nyo ngayon. Yung kulay green na line ay ang direction kung saan dadaan yung drone pabalik kung saan siya nag-take off. So tingnan natin kung gaano ka-accurate yung return to home ng Avata 360. Panoorin nyo to. Let's go! Galing! Sakto, pasok sa bilog. Pasok sa bilog, sakto. Mula na. So anong masasabi nyo? Ang ganda ng DJI Avata 360, di ba? So kung trip nyo rin yung ganitong klase ng drone at nakita nyo na gusto nyo yung mga features na meron siya, available to online tsaka sa mga DJI physical store. Ako na mismo magsasabi, hindi kayo magsisisi kapag ito ang drone na binili nyo. Promise. So thank you so much DJI for sending this DJI Avata 360. Napakalupit ng drone na to. Maraming salamat. Magagamit ko to sa mga future videos ko sa pagta-travel, sa pagka-camping at sa pagbaban life at kung ano-ano pa. Maraming salamat. DJI #1.